Lalong mag-iigpit ang Bureau of Corrections sa seguridad sa kanilang pasilidad. May live report sa Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Jiggy. Ngayong nabunyag na naman ang panibagong kaso ng mistulang paglabas-masok ng mga high-profile inmate ng NBP. Babalangkas daw ang Bureau of Corrections ng panibagong mga lituntunin. Ito para hindi basta maabuso ng mga ma-influential inmate at tiwaling opisyal ng Bucor ang iginagawad na emergency pass. Ang 6 na inmate, Jiggy, na nakalabas ng NBP kahit walang DOJ permit ay sina Amin Imam Buratong, itinuturong operator ng Mapayapa Drug Den sa Pasig; Herbert Colanco, leader ng Ampang Colanco Robbery Hold-up Group; Enrico Lopez, na may kasong estafa; Chinese drug trafficker na si Shen Shanting; Emerlito Aznar, na may kasong mga first aid murder; at si Richard Gamata, na nakuna ng CCTV sa Metropolitan Medical Center na tumanggap pa ng mga bisita, kabilang na Jiggy ang starlet na si Krista Miller. Ayon sa Bucor, hihingi rin sila ng pondo sa DOJ para ma-improve ang medical equipment at personnel sa NBP Hospital para sila na mismo ang gagamot sa pasyenteng bilanggo. Ang mga tauhan ng Custodial Escort Unit ng Bureau of Corrections naman, muli nilang isa-seminar para masariwa sa isipan ang kanilang mga tungkulin. Para kay Superintendent Celso Bravo, Deputy Superintendent ng Bureau of Corrections, batay sa kuha ng CCTV ng hospital, maling-mali na nga ang ginawa ng mga bantay ni Kamatas Hospital na hindi nito nilag ang mga pumasok ng mga bisita, hindi pa kinagkapan at lalo niyang ikinainis. Inayaan pa raw ng mga escort ang inmate na makagamit ng cellphone. Hindi inaalis ng Bucor sa kanilang investigasyon ng posibilidad na nagkakasuhulan sa organisasyon, kaya nagaganap ito. Nakaugnayan naman natin na Jiggy, ang dating manager ni Krista Miller. Ayon sa kampo ni Miller, nagtungo at bumisita ang starlet sa hospital room ni Kamata para raw alokan ng condominium unit ang inmate. Sinasabing sideline ni Miller ang pagiging isang real estate agent kung walang commitment sa showbiz. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.